Welcome back po sa Panahon TV. Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay 5:14 ng umaga. Mga kabayan, ngayon po para po sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa Visayas. Para po sa suspension of classes, eto po makikita po yan sa inyong mga television screens. At ngalamin na po natin agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin sa bahagi ng Luzon, pinakamataas na po ang temperatura. Diyan po yan sa Puerto Princesa, meron po yan 24 to 32 degrees Celsius. At sa Baguio City, meron po yang 16 to 21 degrees Celsius. At ngayon dumako naman po tayo sa Visayas. Dito po sa Iloilo and Bacolod, mataas na po ang 24 to 31 degrees Celsius. At para naman po dyan sa Metro Cebu, meron po kayong 23 to 30 degrees Celsius. At ngayon punta naman po natin ang Mindanao area. Dito po sa Cagayan de Oro, pinakamababa na po ang 22 to 31 degrees Celsius. At dito naman po sa may Zamboanga, mataas na po ang 25 to 34 degrees Celsius. Ngayon alamin naman natin gaano kaya kainit o kalamig sa selected areas ng bansa. Dito po sa Catbalogan, Western Samar, mainit po ang temperatura nga abot ng 26 to 29 degrees Celsius. At sa may Calapan, Oriental Mindoro, meron po yan 23 to 28 degrees Celsius. Sa Tagbilaran, Bohol naman, meron po yan 25 to 30 degrees Celsius. At sa may General Santos City naman, yan po ay may 22 to 32 degrees Celsius. Dahil napapanahon po ngayon ang usapin tungkol po sa lindol, alamin po natin ang mga panganib na maaaring maidulot nito dito po sa Napapanahong Kaalaman. Kapag ang isang lugar ay tinamaan ng lindol, hindi lang pagyanig ang nangyayari, may ilan pang mga panganib itong dulot. Ang pagyanig, maaaring makalikha ng landslide o ang pagguho ng lupa mula sa matataas at bulubunduking lugar. Maaari ring magkaroon ng liquefaction. Sa ganitong pangyayari, lumalambot ang lupa dahil sa sobrang paggalaw nito. At dahil din sa pagkabasa ng lupa sa mga coastal areas, kaya ito lumalambot. Sanhi nito ang pagguho ng mga gusali, tulay at iba pang mga infrastruktura dahil sa mahihinang pundasyon ng mga ito. Nangyayari ito sa mga lugar na malapit sa dagat. Ground rupture naman ang paggalaw ng mga fault na sanhi ng lindol na nagiging dahilan ng displacement ng lupa. Ang sand boils naman ay nangyayari kapag ang pressure ng tubig sa ilalim ng lupa ay mapuwersang lumabas sa ibabaw ng lupa. Dapat namang mag-ingat ang mga komunidad sa tabi o malalapit sa dagat dahil maaaring maging sanhi ng lindol ang tsunami, ang malalaking mga alon papunta sa kalupaan.